Oo, ito magandang usapan to. Putya, nagpapalitan na ng maaanghang na salita. Si Hani Lacuna, oo, talagang hindi papaawat, gigil na gigil, gustong manakit. Oo, talagang kanina medyo pikon na pikon siya kay Isko. Di ko alam kung bakit. Di naman nagsasalita si Isko against her. Wala naman sinasabi si Isko na pangit tungkol sa kanya. Hindi naman sinabi ni Isko na hindi naman sinabi ni Isko na yung Manila binaboy niya. Oo, taong bayan naman nagsasabi na binaboy niya yung Maynila. O tao naman na nagsasabi na kadoktor-doktor na tao, dugyot. Hindi naman si Isko nagsasabi nun, di ba? Oh, pagka tinatanong mo si Isko, very naman si Isko. Kumbaga respectful naman yung mga sagot ni Isko, statement ni Isko patungkol sa laban nila ni Hani Lacuna. Pero si Hani, putya, hindi humihinto ng kakakuda. Oo, walang hiya naman. O ito, pakinggan natin. Kasi meron din statement si Isko. Pagkumparahin natin kung anong klaseng tao yung dalawa. Oo, si Isko at saka si Hani Lacuna. Alam mo, ikaw, Hani Lacuna, wala kang utang na loob. O kasi si Isko tumatanong ng utang na loob sa tatay mo. Kaya nga talagang he's giving props to your dad, respect, lahat. At talagang tinupad ni Isko yung pangarap ng mga Lacuna because for the longest time, walang naging Lacuna na mayor. Ang galing ng tatay mo, pero hindi siya naging mayor ever. Kasi nga ang mga kalaban niya ang lalakas. Si Danny Lim, si Mayor Lim, si Atienza. So ang lalakas ng kalaban ng tatay mo kaya hindi nagkaroon ng chance yung tatay mo na manalo na mayor. Lagi lang siyang vice mayor. So bago mamatay ang tatay mo, tinupad ni Isko yung pangarap niya na magkaroon ng Lacuna na mayor sa Maynila. At ginawa ni Isko yun. Tinupad ni Isko yung pangako, yung pangarap ng tatay mo by what? By running for presidency, kaya ibinigay niya sa'yo yung Maynila. Therefore, nanalo ka dahil kay Isko. Tapos ngayon, ang dahil mong sinasabi kay Isko. Hoy, si Danny Lim, loko-loko ka, hindi mo kilala yon? Mayor Lim, si Danny Lim yung si Danilo Lim yun yung isang general yun, General Lim, mapatay na yun. Oh, si Mayor Lim, yun, si Mayor Lim, dating NBI yan. Hindi ba? So kung makikita mo dito, sino ang may masamang ugali? Oo, si Hani Lacuna o si Isko. Si Isko kasi galing sa hirap yan. So mapagpakumbaba yan. Galing sa baba. Si Hani Lacuna, mayaman na yan. Oo, kaya hindi kayang magpakumbaba niyan. Sabi ko nga sa inyo, si Hani Lacuna, nilamon na ng sistema. Nilamon na ng kapangyarihan, isang termino pa lang sa panunungkulan. Putya, hindi mo na hindi, kahit kaibigan, kahit malapit na parang kapatid niya na, pinagsasabihan niya ng masama, ng mga masasakit na salita dahil lang gustong bawiin sa kanya yung kapangyarihan na hindi naman niya unang-una sa lahat makukuha. Kung hindi dahil dito kay Isko, dapat nga magpasalamat ka na lang Dapat magpasalamat ka na lang na ibinigay sa iyo ni Isko yan Pwede naman siyang tumakbo at maging vice mayor ka na lang habang buhay mo hindi ba? Pero dahil nga may pangarap ang iyong tatay, so tinupad ni Isko yung pangarap ng ama niya. Bago namatay yung tatay mo, naging mayor ka. At least may Lacuna na naging mayor, di ba? Pero isang term pwede na yun. Oo, isang term pwede na yan Masyado kang greedy. Oo, masyado kang matakaw sa kapangyarihan. Di mo naman inayos yung termino mo. O kung sana mas pinakintab mo yung Maynila, di sana hindi na kailangan bumalik ni Isko. Kasi totoo naman na Isko wanted to retire or Isko wants to retire sa politics. But nakikita niya yung Maynila Nakikita niya kung ano na itsura ulit ng Maynila Oh, so Hani, napaganda mo ba Maynila? Mas maganda ba ginawa mo sa Maynila simula nung naging mayor ka? Si Isko, nung naging mayor, pandemic pa. Pero nakita mo, ikaw ba may naipatayo kang bagong ospital? Meron ka ba napagandang bagong pasilidad dyan? Nadagdagan ba yung mga hayop sa Manila Zoo?
O sige, iano natin to, ipakita natin tong galit ni ni Lacuna. Tiwala si Manila City Mayor Hani Lacuna na muli itong mananalo sa pagkaalkalde sa lungsod sa taong 2025. Ito ay kasabay ng kanyang muling paghahain. Naman pala tiwala ka naman pala na mananalo ka. Ba't kailangan mo pang manira? Ba't kailangan mo pang i-badmouth si Isko? Ang kapal naman ng mukha mo, si Isko na nga ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan dyan. Diyos mio, wala kang utang na loob. Ng kandidatura sa ikatlong araw ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Ang mga supporter ng Mayora hiling daw na hindi na makabalik sa pwesto ang dating mayor na si Isko Moreno Mantakin mo ang hiling ni Hani Lacuna, hindi na makabalik sa pwesto si Isko? Bakit? Nangurakot si Isko? May pangit yung ginawa ni Isko sa Ikaw talaga, Boss D, ang sagot sa lungkot. Ay, naku, si Lourdes Villaviray talaga ba? Ay, mabuti naman kung ganun, mabuhay ka. Hindi, pero tingnan nyo tingnan nyo maigi si Isko, may ginawa bang kabulustugan? Hindi ba? Bakit hindi na kailangan bumalik si Isko sa Maynila? Bakit? Masyado na masarap ang buhay mo, Lacuna? Oo, utangin na yan. Sino ka? Para magsabing hindi na dapat bumalik si Isko. Alam mo ba yan tinatayuan yung lugar na yan noong Mayor si Isko? Puro tae yan ng mga ng mga taong grasa. O ng mga street dwellers, puro ebak yan yung tinatayuan nyo na yan. Nilinis ni Isko yan araw-araw, pinupusit-sitan niya ng tubig yan para wala ka sanang tinatayuan ngayon dyan. Kung hindi inayos ni Isko yan, tumigil ka. Goso. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Halos mapuno ang bahagi ng Heroes Park na ito sa Manila ng mga supporter ni Mayor Hani Lacuna Pangan sa muli nitong paghahain ng kandidatura para sa pagka-alkalde sa 2020. Naman pala, lakas-lakas mo naman pala Kaya mo naman palang manalo dahil gusto ka naman pala ng taga Maynila Ba't kailangan mo pang manira? 5 elections, Webes ng umaga. Kasama ni Lacuna ang kanyang Vice Mayor na si Yul Servo na muli nang tatakbo. Ang dalawang mula sa political party na Asenso Manileño. Ako to ang incumbent mayor, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul. So, katulad ng ano pa yung maraming ginagawa? Pucha, marami kang ginagawa. Wala nga kayong bagong ospital, wala nga bagong eskwelahan Yung Baseco nga, gulo-gulo na naman Yung ang Delpan, dami na naman magnanakaw Kaliwat kanan na naman yung riding in tandem sa inyo tapos ang dami na naman ng mga dyan mga away-away ng mga bata dyan or mga batuhan ng mga molotov kayo talaga. Ikaw ba tuwing gabi nag-iikot-ikot ka? Ikaw ba nanghuhuli ka ng mga tiwaling mga MPD? Alam mo nung panahon ni Isko, ma'am? Nung panahon ni Isko, sumasama siya sa ronda gabi-gabi. Lahat ng mga bata pinapapasok niya sa mga bahay. Nung gabi-gabi yun. Tapos pag kayo may mga nahuhuli na mga nangungutong sa Maynila, pucha, talagang pinapakita ni Isko sa media yan. Pinapakita niya sa media yung mga nahuhuling snatcher, mga magnanakaw, yung mga high profile na mga nakukuha na ng CCTV footage yan ng mga krimen, pinipresenta niya sa media. Ikaw wala ka yatang ipinipresenta. Natatandaan nyo nung panahon ni Yorme? Di ba nung panahon ni Yorme? Ganun. Oo, nung panahon ni Yorme, binabalandra niya talaga, pinapahiya niya talaga, pinapakita niya talaga sa media. Itong kay Hani Lacuna, wala tayong nakitang ganun. Hindi ba? Ngayon wala na silang nakuhuli ng mga kotongero ngayon. Daming kotongero dyan. Nagbali ka na naman yung mga kung makapaningil ng mga tawag dito, mga parking. Grabe talaga. Talagang 100, 150, 200 parking lang. May ka nang binabayaran na parking doon sa mga may resibo, tapos may naniningil pa sa inyo iba. Ganun. Nung panahon ni Isko, nawala yun. Nung panahon ni Isko, nakakaparada ka sa Binondo Panahon ni Isko, nakakadaan ka sa Divisoria ng sasakyan. Ngayon, hindi na naman.
Oh, back to normal na naman. Balik sa kalsada na naman lahat. Dapat naman po talaga ipagpatuloy namin ang aming ginagawa. Kapag ho kasi nag-iba ang administrasyon, ay baka po yung mga nasimulan na mga programa at proyekto ay hindi po matuloy. Ayun, yun. Si Isko noon, nagbago, ikaw yung pumalit, hindi natuloy. Alam na alam mo. Kasi ang daming programa ni Isko, nung natapos siya, puta, hindi mo tinuloy. Oo, so kaya alam mo kung ano yung problema ng Maynila. Ikaw yung gumawa eh. Sa election sa May 2025, posibleng magkaharap ni Lacuna ang artista at ang dating alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso bago siya nahalal. Yan ay kung tuluyang tatakbo din sa mayoral race Isko at tuluyang kakalabanin si Lacuna na kanyang dating vice-alkalde at kasamahan sa partido. Ayon sa mayora, paulit-ulit na sinabi noon ni Isko na hindi na ito tatakbo sa pagka-mayor. Kaya pala isipan daw sa kanila kung bakit kailangan itong muling tumakbo sa taong 2025. Ikaw nga eh, nangako ka na pagagandahin mo yung Maynila eh. Yung pangako ni Isko, sa'yo lang yun. Pero yung pangako mo sa Maynila yun, Hani Lacuna, pinaganda mo ba Manila? Mas pinaayos mo ba yung Maynila simula nung panahon ni Isko? Mas gumanda ba sistema sa Maynila? Kung hindi, ikaw ang sinungaling, hindi si Isko. Kasi kung binitray ni Isko, yung pangako niya sa'yo, basta importante, hindi tinablan ni Isko yung pangako niya sa tao na maayos na Maynila. Ikaw nangako ka ng maayos na Maynila tapos hindi mo binigay. Ngayon, sinisilip mo si Isko sa hindi niya pagtupad sa pangako niya sa'yo. Sa Heroes Park ay tutuloy ang naging kontrobersya na sigaw ng mayora. Ngayon kanina po nagtipon-tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutulungan nito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po natin. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Bawal ang taksil? Wala nang babalik? Pinagtaksilan ka ni Isko, hindi ikaw ang Maynila. Pero as far as we know, yung Maynila, hindi pinagtaksilan ni Isko. Inayos niya yung Maynila. So kung ang problema niyo ni Isko is yung pangako niya sa'yo, problema niyong dalawa yun. Pero yung Maynila, pinagtaksilan ba ni Isko? Bawal ang taksil? Ay na ikaw may-ari ng Maynila? Medyo makapal ha. Makapal yung makeup mo, ma'am. Bawas-bawasan mo para medyo maramdaman mo. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked once po, but we never talked again. Ano daw pong masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong si Isko? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Tiwala daw ang mayora na siya pa rin ang maluruklok sa pwesto. Sure win tayo for 2020. Definitely. Si Isko, ito naman ang naging sagot kay Lacuna. Peace be with you. Oh, di ba ang bait ni Isko? Peace be with you. Lacuna, wag mo nang pilitin magsalita si Isko. Pag nagsalita si Isko, dali ka. Sasabihin yan. Kung ano yung mga naging problema ng Maynila, mapapahiya ka. Oo, kasi si Isko may resibo. Putang ina, Hani, wala ka pang resibo. Ay, yabang-yabang mo na. Araw ng Huwebes ay naghain na rin ng kandidatura ang mga aspirant na nasa ilalim ng slate ni Mayor Hani at Vice Mayor Yul Servo. Gaya ni Mark Lacson na first time natatakbo sa District 2 bilang konsehal. Simula bata po ako, nakita ko na yung serbisyo ng pamilya namin and na-inspire ako sa kanila. Mga idol ko itong mga nasa likod ko and gusto kong maituloy ito bilang offer ko din, alay din namin sa lolo ko na originally na unang naglingkod sa district. Gayon din sila Ruben Buenaventura na isang dentista at Rodolfo Lacsamana na parehong incumbent.
Gusto raw nila magtuloy-tuloy pa ang kanilang mga programa bilang mga konsehal. Since 1998 pa ako counselor, Pumalik-balik so, ganun na. Usually, ang medical mission, dental mission, feeding program, iwas rabies, yung nagkukulay sa mga matatanda. At the same time, hawak ko ang daycare. Every programs ng daycare ay supportado natin. Kasi ang committee ko sa City Council ay social welfare. Under social welfare ang daycare. Ayun niyo pong At syempre, supportado natin yung kalinga ng ating mahal na mayor, nila po ng pangal. I'm pushing the free transport fare. Hindi nyo natatanong, Manila has 280 e-trikes, yung puti. So owned by Manila. Ayos ang ganda ng sapatos So I'm making this ordinance for all the seniors with their valid ID, all the PWDs, and all students who studies in Manila will be free from the fear of e-trikes. Habang ang barangay chairman ng Manila Chinatown, tatakbo ng konsehal sa ilalim ng tiket ni Lacuna sa dating halalan. This time, lahat ng mga nakikita namin kasi tagal ko rin sa bilang punong barangay more than 11 years na kung anong pwedeng isa batas. Actually, tumutulong sa aming mga council pero this time may sariling na ako pwedeng gumawa ng batas na makakatulong sa pambuong distrito or buong Manila. Anong particular po na batas yung gusto natin? Ako po'y nakasakop sa Manila. Batas, ordinansa. Gulo-gulo nyo, hindi nyo alam yung trabaho nyo eh. Gumagawa kayo ordinansa, hindi batas. Hindi naman kayo congressman. Hindi naman kayo senador. Ordinansa ang ginagawa nyo. Gagawa kayo ng mga ordinansa. Mga resolusyon, ganyan. Sasabihin yung batas. Manila Chinatown. So yung mga nandito sa Chinatown, yung mga kung anong pwede pa namin, kunyari, palawakin pa namin yung area ng Chinatown, i-expand namin, pwede namin ipasabas. Para sa Diyos at Pilipinas, Ayun, palakbakan.